Magandang buhay po sa inyo lahat. Welcome po muli sa ating vlog, mga kwento at aral mula sa Biblia. Noong mga nakaraang vlogs po natin ay tinalakay ko ang greatest leader ng mga Israelita sa lumang tipan, si Moises. Si Moises po ay nagkaroon ng isang kahalili na pinili rin ng Panginoon. Ang pangalan po ay Joshua. By the way po, ang Joshua at Jesus, iisa pong talagang pangalan yan. Magkaibang version na, magkaibang tunog lang, pero ang pangalan ni Joshua at ang pangalan ni Jesus ay yun din. Kaya po, maganda siyang larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, nung makatawid na ang mga Israelita sa ilog ng Jordan at maokupahan na nila ang bayan ng Kanaan, makuha na nila yung mga lupain doon. Pagkatapos ng mga pakikipaglaban, niyaya ni Joshua ang mga tao magpunta doon sa Shechem, isang banal na lugar para sa kanila. At nung nandoon na sila, pinaalalahanan ni Joshua ang mga tao sa ginawa ni Yahweh sa kanila mula pa kay Abraham hanggang sa yung pagsakop nila nitong Kanaan na binigay sa kanila ng Panginoon, yung mga kababalaghan na ginawa ng Panginoon, yung kanyang tulong at mga biyaya sa kanila. At pagkatapos, hinamon niya sila sapagkat alam niya na yung mga tao ay matutokso na sumamba sa mga iba-ibang Diyos-Diyosan. Kanya sabi niya, okay, mamili kayo. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng ginawa ng Panginoon Diyos sa kanila, mamili kayo. Paglingkuran niyo yung mga Diyos na nakaraan doon sa lugar ni Abraham dati-dati, kung pinagkunan sa kanya, at yung mga dating mga yung Diyos-Diyosan sa pinanggalingan nila, o yung Diyos-Diyosan ngayon dito sa lugar na kanilang sinakop, mga tinuturing na Diyos. Sabi niya, piliin ninyo ang inyong paglilingkuran. At ito ang kanyang dugtong na sana ma-memorize ninyo. As for me and my household, we will serve the Lord. Ako at ang aking sambahayan, ang Panginoon ang aming paglilingkuran. Mga minamahal na kapatid, yan ang dapat na maging halimbawa natin. Maging katulad tayo ni Joshua at ng kanyang pamilya. Alalahanin natin ang mga biyaya, ang mga kababalaghan na ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Count your blessings at alalahanin lagi. At pagkatapos na maalaala, tandaan ninyo ito, yung mga iba, hindi kayo kayang tulungan na katulad ng pagtulong ng Diyos sa inyo. Kaya ang Panginoon Diyos sana ay siya rin ninyong piliing paglingkuran. Ano man o sino man ang pinaglilingkuran ng iba. Pera, kamunduhan, sarap ng buhay. O kaya popularidad, ano man ang talagang parang dinudyos nila sa kanilang buhay. Hari nawa, kayo manatiling tapat sa Panginoon na siyang nagbibigay ng lahat ng biyaya ninyo sa buhay. As for me and my household, we will serve the Lord. Huwag ninyong kalilimutan mag-subscribe sa ating vlog, Friends of the Divine Mercy Foundation.